Sa labas ng marangyang gate ng kanilang subdivision, sa tabi ng isang luma at gutay-gutay na maleta, nakaupo ang kanyang ina. Isang biglaang pagpreno ang kumaskas sa kalsada. Humigpit ang kapit ni Daniel sa manibela. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ang iniisip niya lang kanina ay ang matamis na ngiti ni Bruna. Ang yakap nito na sasalubong sa kanya pag-uwi mula sa isang linggong business trip. Ang kanilang bahay, ang kanilang paraiso. Pero ang paraisong yon ay biglang nagkaroon ng lamat. Hindi maaaring sinanay yan. Pero habang tinititigan niya ang figurang nakayuko sa gilid ng kalsada, suot ang paborito nitong bestidang bulaklakin na ngayon ay tila lumang basahan na. Alam niyang hindi siya nagkakamali. Si Noemia, ang kanyang ina. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mabilis siyang bumaba. Kasabay nito, bumukas din ang gate at nagmamadaling lumabas si Bruna, ang kanyang magandang asawa. Balot ng pag-aalala ang perpekto nitong mukha. Mahal, thank God you're here! Sa lubong nito sa kanya, ang boses ay puno ng pagkataranta. Kanina ko pa siya pinipilit pumasok sa loob, ayaw niya. Niyakap siya ni Bruna, ngunit ang mga mata ni Daniel ay nakapako pa rin sa kanyang ina. Anong nangyari? Bakit nasa labas si nanay? Bumuntong hininga si Bruna, isang malalim at pagod na buntong hininga. Nagsurto na naman siya, mahal. Ewan ko ba, pagising ko kaninang umaga, nag-iimpake na. Sabi niya aalis na raw siya. Napabigat lang daw siya dito. Surto. Yun na naman ang salitang ginamit ni Bruna. Sa mga tawag nila sa telepona nitong mga nakaraang buwan, ilang beses na itong nabanggit ni Bruna na nagiging makakalimutin na raw si nanay. Minsan daw ay bigla na lang iiyak. Minsan naman ay magagalit ng walang dahilan. Sinubukan ko ang lahat, Daniel, pero alam mo naman ang nanay mo, pag may gusto, mahirap pigilan. Malamig na sabi ni Bruna habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Hayaan na muna natin siyang magpalamig. Baka pagod lang. May kung anong kumirot sa dibdib ni Daniel. Gusto niyang maniwala kay Bruna. Mahal niya si Bruna. Ito ang babaeng bumuo ng kanyang mundo. Pero ang imahe ng kanyang ina, na mukhang isang pulubing iniwan sa gilid ng daan, ay sumasampal sa lahat ng paniniwalang yon. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Nay? Hindi lumingon si Noemia. Nananatili itong nakayuko. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Nakita ni Daniel ang panginginig ng mga balikat nito. Ang payat na payat nitong katawan. Nanay, ako to, si Daniel. Lumuhod siya sa harap nito para magpantay ang kanilang mga mukha. At doon, sa malapitan, nakita niya ang lahat. Ang mga mata ng kanyang ina ay lubog, napapalibutan ng maitim na bilog. Ang mga pisngi nito ay humpak. May takot sa mga mata nito. Isang uri ng takot na hindi pa niya nakikita kailanman. Hawak nito sa isang kamay ang luma niyang rosaryo. Ang butil nito'y halos mapudpud na. Umuwi na tayo sa loob, Nay. Malamig na dito. Umiling si Noemia, ang mga labi nanginginig. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito'y nakapako sa sementadong kalsada. Nay, ano ba? Huwag na po nating gawing eksena ito. Sabi ni Daniel, may bahid ng inis sa kanyang boses. Inis sa sitwasyon, inis sa sarili, inis dahil hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Pinag-aalala niyo kami ni Bruna. Sa pagbanggit ng pangalan ni Bruna, bahagyang napapitlag ang kanyang ina. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito, gumuhit sa kulubot nitong pisngi. Hinawakan ni Daniel ang braso nito. Naramdaman niya ang butot balat nitong katawan sa ilalim ng tela. Halika na po. Sa wakas, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtama. Sa isang saglit na yon, nakita ni Daniel ang isang buong karagatan ng kalungkutan. Isang sakit na hindi kayang isalarawan ng anumang salita.
At sa isang boses na basag at puno ng panginginig, na tila nagmula pa sa kailaliman ng isang gumuhong mundo, nagsalita si Noemia. Anak, wala na akong ibang mapupuntahan. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng yelo na tumusok sa puso ni Daniel. Wala na akong ibang mapupuntahan. Ang sarili niyang ina, sinasabi yon sa kanya. Hindi, Nay. Pumasok na po tayo sa loob. Sa wakas, tila naubusan ng lakas si Noemia. Nagpatulong itong tumayo. Ang mga braso'y nanginginig habang nakaalalay si Daniel. Bawat hakbang papasok sa gate ng kanilang sariling bahay ay tila isang mabigat na paglalakbay. Si Bruna ay nasa likuran nila. Kinuha ang lumang maleta na may ekspresyong hindi mabasa. Isinara ni Bruna ang pinto at ang ingay ng mundo sa labas ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob. Maghahanda ako ng lugaw para kay nanay, sabi ni Bruna. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Umakyat na muna kayo sa guest room para makapagpahinga siya. Sinunod ni Daniel habang inaalalayan niya ang kanyang ina sa hagdanan na amoy niya ang pamilyar na amoy nito. Isang pinaghalong baby powder at langis ng manzanilya. Pero ngayon, may kasama itong amoy ng kalungkutan. Nang maiupo niya si Noemia sa kama, umupo rin si Daniel sa tabi nito. Walang nagsasalita. Maya-maya, pumasok si Bruna na may dalang tray. Ang masarap na amoy ng lugaw na may luya ay pumuno sa silid. Heto na, Nay. Kain na po kayo para uminit ang tiyan niyo, sabi ni Bruna. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kutsara at sinubuan si Noemia. Magalang, maalaga, perpekto. Ngunit may napansin si Daniel. Ang paraan ng paghawak ni Bruna sa mangkok ay masyadong mahigpit. Ang bawat pagsubo ay tila masyadong mabilis, walang pasensya. Mga detalye na marahil ay hindi niya mapapansin noon. Pero ngayon, sa gitna ng kanyang pagkalito, ang lahat ay tila may ibang kahulugan. Ako na, mahinang sabi ni Daniel at kinuha ang mangkok mula kay Bruna. Sandaling nagulat si Bruna bago ngumiti ulit. Okay, sige mahal, palitan ko lang ng damit si nanay para maging komportable siya. Habang sinusubuan niya ang ina, naramdaman ni Daniel ang pagtutol nito sa bawat kutsara ng lugaw na tila pinipilit lang nitong lumunok. Pumasok si Bruna na may dalang malinis na duster. Halika, nanay. Tulungan ko na po kayong magbihis. Kaya ko na, mahinang sagot ni Noemia. Huwag na pong matigas ang ulo, Nay. Ako na. May diin sa huling salita ni Bruna. Tumayo si Daniel para bigyan sila ng espasyo. Habang tinutulungan ni Bruna si Noemia na hubarin ang bestida nito, aksidenteng nahawi ang manggas ng damit. Sa manipis na balat sa braso ng kanyang ina, may isang munting pasa. Medyo naninilaw na, pero halata pa rin. Nanigas si Daniel. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay mas malamig kaysa sa inaasahan niya. Mabilis na ibinaba ni Bruna ang manggas. Ah, yan ba? Nadulas kasi si nanay sa banyo nung isang araw. Mabuti na lang at walang nabali. Ang kulit-kulit kasi. Ayaw magpapatulong. Tumingin si Daniel sa kanyang ina. Naghihintay ng kumpirmasyon. Pero si Noemia ay nakayuko lang. Hindi nagsasalita. Hinahayaan si Bruna na bihisan siya. Ang kanyang pananahimik ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos noon, humiga si Noemia at agad na nagtalukbong ng kumot. Bumaba sila ni Bruna sa sala. Sa isip ni Daniel, biglang sumulpot ang isang alaala. Ang araw na nagpaalam si Yaya Lita, ang dati nilang kasambahay na mahigit 10 taon nang nagsisilbi sa kanila. Biglaan ang pag-alis nito. Ang sabi ni Bruna ay umuwi na raw sa probinsya para alagaan ng apo. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap. Nakita niya si Yaya Lita na may hawak na bag, ang mga mata ay namumugto. Sir, aalis na po ako. Bakit biglaan, Yaya? Ayos lang ba kayo? Tumingin noon si Yaya Lita
sa direksyon ng kwarto ng kanyang ina at may ibinulong ito na halos hindi niya narinig. Ingatan niyo po si nanay. Akala niya noon ay isang simpleng habilin lang iyon. Ngayon, parang iba na ang tunog. Gabi, nakahiga si Daniel sa tabi ni Bruna, pero gising na gising ang kanyang diwa. Ang bawat paghinga ng kanyang asawa ay tila isang paalala ng mga kasinungalingang hindi niya matukoy. Hindi niya kaya. Kailangan niya ng sagot. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Bruna. Naglakad siya papunta sa dating kwarto ng kanyang ina, na ngayon ay halos wala ng laman. Ang amoy lang ni nanay ang naiwan. Ano ang hinahanap niya? Hindi niya alam. Sinilip niya ang ilalim ng kama. Wala. Binuksan niya ang aparador. Mga lumang hanger lang. Tumingin siya sa paligid, ang puso niya'y puno ng pagkadismaya. Aalis na sana siya nang may mapansin siyang kakaiba. Ang bed frame ay gawa sa mabigat na kahoy at sa pagitan nito at ng pader, may isang sulok ng isang bagay na nakasiksik. Isang maliit na notebook na balot sa itim na katad. Kinabahan siya. Lumuhod siya at pilit na inabot iyon. Nang makuha niya, nakilala niya agad. Ito ang prayer journal ni nanay. Ang munting diary kung saan isinusulat nito ang lahat. Ang bagay na hindi nito kailanman iniiwan. Ngunit ngayon, narito ito. Nakatago. Tila isang lihim na naghihintay na mabasa. Hindi na bumalik sa kwarto si Daniel. Dala ang journal ng kanyang ina. Lumabas siya ng bahay at pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Doon, sa katahimikan ng garahe na binabasag lang ng mahinang ugong ng refrigerator sa malayo, binuksan niya ang munting aklat. Ang pamilyar na amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay nandoon, malinis, paikot, at puno ng pananampalataya. Ang mga unang pahina ay puno ng pasasalamat tungkol sa pag-uwi niya, sa kasal nila ni Bruna, sa kalusugan nilang lahat. Pero habang binabasa niya ang mga pahina mula sa mga nakaraang buwan, unti-unting nag-iba ang tono. Ika-7 ng Abril. Panginoon, patawarin niyo po ako. Natapunan ko ng tubig ang sahig kanina habang nagdidilig. Sinabi sa akin ni Bruna na isa akong pabigat. Siguro nga po totoo. Bigyan niyo po sana ako ng lakas para hindi na maging pabigat sa aking mga anak. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa journal. Pabigat. Ganoon ang tingin ng asawa niya sa kanyang ina. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ika-2 ng Mayo. Salamat po Diyos ko sa araw na ito. Nakakain po ako ng masarap at sapat na tanghalian. Sana po ay palagi ninyong pagpalain si Daniel sa kanyang trabaho para hindi na siya mahirapan pa. Isang simpleng pasasalamat para sa isang sapat na pagkain. Para itong isang suntok sa sikmura ni Daniel. Kailan pa naging isang biyaya ang isang normal na tanghalian sa sarili niyang pamamahay? Ang mga alaala ng pagpayat ng kanyang ina na ipinagkibit balikat lang niya noon ay bumalik na parang mga multo. Bawat pahina ay isang hiwa sa kanyang puso. Walang direktang akusasyon, walang mga salitang sinaktan ako o ginutom ako. Puro mga dasal na humihingi ng pasensya, mga dasal na humihingi ng kapatawaran para sa sarili nitong pagkukulang, mga dasal para sa kaligayahan nilang mag-asawa. Iyon ang mas masakit. Ang kanyang ina, sa gitna ng pagdurusa nito, ay sinisisi ang sarili. Hindi na niya kaya. Ang galit sa loob niya ay parang isang bulkan na sasabog. Mabilis siyang bumalik sa loob ng bahay. Ang journal ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Nagising si Bruna nang marinig nito ang malakas na pagbukas niya ng pinto ng kanilang kwarto. Mahal, saan ka galing? Tanong nito. Ang boses ay inaantok pa. Hindi sumagot si Daniel. Binuksan niya ang ilaw sa tabi ng kama. Ang liwanag ay nagpakita ng galit sa kanyang mukha. Ano to, Bruna?
Tanong niya. Ang boses ay mababa at nanginginig. Inihagis niya ang journal sa kama sa pagitan nilang dalawa. Nakita ni Bruna ang journal. Ang pagkagulat ay dumaan sa mukha nito bago napalitan ng sakit. Binasa mo? Daniel, private yan ni nanay. Sagutin mo ako. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Umupo si Bruna. Hinawi ang buhok sa kanyang mukha. At pagkatapos, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang marahas na iyak, kundi isang tahimik at malungkot na pagluha. Mahal, alam kong mahirap itong paniwalaan, pero hindi na si nanay ang nanay na kilala mo. Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Nagbabago na siya. Nag-iimbento siya ng mga kwento sa isip niya. Akala niya, lahat ng tao ay may galit sa kanya. Nag-iimbento? Bruna, nakasulat dito. Ang sakit, ang lungkot, narito lahat. Sigaw ni Daniel. Dahil yan ang nararamdaman niya. Pero hindi dahil sa ginagawa ko, kundi dahil sa kondisyon niya. Mas malakas na, sabi ni Bruna. Daniel, tumatanda na siya. Minsan, kinakausap niya ang sarili niya. Minsan tinatago niya ang pagkain niya dahil akala niya may kukuha. I'm trying my best to understand, pero mahirap. Ang mga luha ni Bruna, ang kanyang mga salita, ay tila mga punyal na sumisira sa determinasyon ni Daniel. Naguguluhan siya. Sino ang paniniwalaan niya? Ang nakasulat sa journal o ang asawa niyang umiiyak sa kanyang harapan? Hindi ko alam. Mahinang sabi ni Daniel na paupo sa gilid ng kama. Tumayo si Bruna, lumapit sa kanyang cabinet at may kinuha mula sa isang kahon, isang maliit na papel, reseta ng doktor. Ayokong sabihin sa'yo to dahil alam kong pagod ka sa trabaho. Ayokong dagdagan pa ang stress mo. Sabi nito, ang boses ay basag. Inabot niya ang papel kay Daniel. Dinala ko siya sa isang psychiatrist noong 1 buwan. Lihim. Dahil nag-aalala ako. Sabi ng doktor, mayroon siyang signs ng matinding depression at paranoia. Napatitig si Daniel sa papel. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang ina, Noemia Andrade. At sa ilalim nito, ang pangalan ng gamot, sertraline. Isang gamot para sa depresyon. Ang mundo ni Daniel ay umikot. Ang bigat ng journal sa kanyang kamay ay tila nawala. Napalitan ng bigat ng resetang hawak niya ngayon. Isang pirasong papel na sumisira sa lahat ng katotohanang akala niya ay nahanap na niya. Ang tunog ng makinang papalayong sasakyan ni Daniel ang pinakamatamis at kasabay nito. Ang pinakanakakatakot na tunog para kay Noemia. Matamis dahil alam niyang ligtas ang kanyang anak patungo sa trabaho. Nakakatakot dahil alam din niyang sa paglaho ng tunog na yon, nawawala na rin ang kanyang tanging kalasag. Mula sa siwang ng kortina sa guest room, pinanood niya ang kotse ni Daniel na lumiko palabas ng kanilang kalye. Kasabay ng pagkawala nito sa kanyang paningin, narinig niya ang pag-click ng main door sa ibaba. Sarado na. Sila na lang dalawa ni Bruna ang natitira sa loob ng malaking bahay. Naramdaman niya ang pamilyar na panlalamig ng kanyang mga kamay. Napahigpit ang hawak niya sa rosaryong hindi niya binibitawan. Dahan-dahan na siyang lumabas ng kwarto. Naabutan niya si Bruna sa sala. Nakatayo, nakatalikod sa kanya. Ang ngiting kanina'y abot tenga habang nagpapaalam kay Daniel ay unti-unting nabura sa mukha nito na parang isang imaheng binubura sa isang pisara. Humarap ito sa kanya. At ang mga matang kanina'y puno ng pagmamahal ay ngayon ay kasing lamig ng yelo. Tapos na ang palabas, Noemia, sabi ni Bruna. Hindi na ginagamit ang nanay. Sana nag-enjoy ka sa performance mo kagabi. Napayuko si Noemia. Hindi ako umaarte. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Bruna. Talaga ba? Ang galing. Pati ako ay halos maniwala. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Makinig ka sa akin. Matanda ka. Nakita mo kung gaano kakomportable si Daniel
sa kasinungalingan ko kagabi. 'Di ba? Isang salita mo lang nasasalungat doon, isang reklamo mo pa, at sisirain mo ang buhay ng sarili mong anak. Yan ba ang gusto mo? Umiling-iling si Noemia. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Good. Ngumiti si Bruna. Ngayon, magluto ka ng tanghalian at siguraduhin mong masarap dahil ayokong masayang ang perang pinaghirapan ng anak mo sa'yo. Pagdating ng tanghalian, naghanda si Noemia ng simpleng sinigang na isda. Habang kumakain sila sa katahimikan, biglang tumayo si Bruna at may kinuha sa ref. Isang maliit na garapon ng bagoong. Alam na alam ni Bruna na mahigpit itong ipinagbabawal ng doktor dahil sa alta presyon niya. Inilapag ni Bruna ang garapon sa harap niya. Oh, di ba paborito mo to? Sige na, kumain ka para naman ganahan ka. Hindi pwede sa akin yan, alam mo yan, mahinang sabi ni Noemia. Tinaasan siya ng kilay ni Bruna. Aba, ngayon ka pa nag-inarte. Noong isang linggo, halos maglupasay ka para sa isang pirasong pritong manok. Sige na, isang subo lang. O baka naman gusto mong ito na lang ang kainin mo buong araw? Naramdaman ni Noemia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa halip na sumagot, ibinaba na lang niya ang kanyang kutsara at sinabing tapos na siyang kumain. Kinahapunan, habang naglilinis si Noemia sa kusina, narinig niyang may kausap si Bruna sa telepono sa sala. Sinasadya nitong lakasan ng kanyang boses. Hello? Yes, I'm calling about your facility. I'm looking for the best nursing home in the city. Premium care, private room. The best. Para sa aking mother-in-law. She deserves nothing less, di ba? Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa pandinig ni Noemia. Isang bahay ampunan para sa mga matatanda. Iyon ang hantungan niya. Huminto siya sa paghugas ng pinggan, napasandal sa lababo, at niyakap ang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nagdasal. Diyos ko, bigyan niyo po ng liwanag ang isip ng anak ko. Nang medyo dumidilim na, naisip ni Noemia na uminom ng tubig. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kusina. Maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Nakita niya si Bruna sa may garden, nakatalikod. May kausap na naman sa cellphone. Pero iba ang boses nito ngayon. Hindi na ito maarte. Ang boses nito ngayon ay puno ng pananabik at kasakima. Oo, malapit na. Konting tiis na lang. Bulong ni Bruna sa telepono. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na hindi nakikita ni Noemia. Pag nakuha na natin ang para sa atin, hinding-hindi na tayo maghihirap. Makukuha ko na ang lahat. Nanigas si Noemia sa kanyang kinatatayuan. Lahat? Anong lahat? Hindi lang ito tungkol sa selos. Hindi lang ito tungkol sa pag-aalis sa kanya sa bahay. May mas malalim na plano. At sa isang iglap na intindihan niya, hindi lang siya isang pabigat sa paningin ni Bruna. Isa siyang balakid. Kinabukasan, umalis si Daniel ng bahay na may dalang bigat sa dibdib. Hinalikan niya si Bruna sa pisngi. Isang kilos na dating natural, pero ngayoy puno ng pagkukunwari. May client meeting lang ako sa labas. Baka gabihin ako ng konti. Pagsisinungaling niya. Ito ang unang pagkakataon na nagsinungaling siya sa asawa at ang lasa nito sa kanyang bibig ay mapait. Okay. Mahal, mag-ingat ka. Don't worry about nanay. Ako na ang bahala sa kanya. Sagot ni Bruna. Ngumiti pa ito ng matamis. Ang nangiting iyon, na dati paraiso sa kanya, ngayon ay tila isang maskara. Ang isip niya ay isang magulong battlefield. Sa isang panig, ang mga salita sa journal ng kanyang ina, puno ng sakit. Sa kabilang panig, ang mga luha ni Bruna at ang reseta ng doktor. Kailangan niya ng isang taong hindi kasali sa gulo, isang taong makakapagsabi ng totoo. Si Yaya Lita. Mayroon siyang address na ibinigay noon ni Bruna na nakasulat sa isang lumang agenda. Iyon daw ang address ng pamangkin ni Yaya Lita kung saan ito pansamantalang tumutuloy.
Nagmaneho si Daniel patungo sa Tondo, isang lugar na hindi niya madalas puntahan. Pero pagdating niya doon, isang bakanteng lote ang sumalubong sa kanya. Matagal na raw giniba ang bahay na nakatayo doon. Nagtanong-tanong siya sa mga kalapit na bahay. Ipinakita ang litrato ni Yaya Lita sa kanyang cellphone, pero lahat sila'y umiling. Walang nakakakilala sa isang matandang babae na may ganoong pangalan. Bumalik si Daniel sa kanyang kotse. Ang pagkadismaya ay lumalamon sa kanya. Mali ang address. Nagkataon lang ba? O sinadya? Ayaw niyang isipin. Hindi pa niya kayang isipin. Napahampas siya sa manibela. Saan niya hahanapin si Yaya Lita? Napatingin siya sa paligid. Ang makikitid na eskinita, ang mga taong naglalakad, ang ingay ng mga sasakyan, lahat ay tila nagsasabing sumuko na siya. Ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang ina kagabi. Ang takot. Hindi. Hindi siya susuko. May nakita siyang isang maliit na sari-sari store. Bumaba siya at bumili ng soft drinks. Habang umiinom, kaswal niyang ipinakita ulit ang litrato sa tindera. Alay, baka po kilala niyo siya? Dati po naming kasambahay. Lita po ang pangalan. Tinitigan ng matandang tindera ang litrato. Ay, si Aling Lita! Oo, kilala ko yan. Pero hindi dyan sa address na yan nakatira. Doon yan sa kabilang kanto dati, sa may barangay hall. Isang sinag ng pag-asa ang pumasok sa puso ni Daniel. Nagpasalamat siya at dali-daling nagtungo sa lugar na itinuro ng tindera. Ang lugar ay masikip. Ang mga bahay ay dikit-dikit. Ibang-iba sa maluwag at tahimik nilang subdivision. Naramdaman niya ang hiya. Ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata, na nag-alaga rin sa kanyang ina, ay dito pala nakatira. At ni minsan, hindi niya ito inalam. Isang babaeng nagwawalis sa harap ng isang bahay ang nilapitan niya. Ito raw ay malayong kamag-anak ni Yaya Lita. Wala na po dito si Chalita, sir, sabi ng babae. Medyo nag-aalangan. Umuwi na po ng probinsya, matagal na. Ganoon po ba? Pwede ko po bang mahingi ang contact number niya? O kahit kanino sa pamilya niya? May gusto lang po akong itanong. Nag-atubili ang babae. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Pasensya na po, sir. Wala po akong numero niya eh. Mahirap po ang signal doon sa kanila. Halatang nagsisinungaling ito. Nang akmang tatalikod na si Daniel, puno ng pagkabigo, tila naawa ang babae. Sir, tawag nito. Wala po akong numero ni Tia Lita, pero meron ako ng numero ng anak niyang panganay. Pero wag niyo pong sasabihin sa akin galing, ha? Mabilis na kinuha ni Daniel ang numero. Ang pasasalamat ay bumaha sa kanyang puso. Ito na yon. Lumayo siya ng kaunti para walang makarinig. Nanginginig ang kamay niyang idinial ang mga numero. Pagkatapos ng ilang ring may sumagot. Isang boses ng babae. Hello? Hello, magandang hapon. Ito po ba ang anak ni Aling Lita? Sino po sila? Tanong ng boses sa kabilang linya, may halong pag-iingat. Ako si Daniel Andrade, dati pong amo ni... Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Biglang nagbago ang tono ng babae. Mula sa pag-iingat, naging takot. Si Sir Daniel po ba ito? Wag na po kayong tatawag dito. Baka mapahamak lang kami. Pagkasabi nito, ang tawag ay pinutol. Nakatayo si Daniel sa gitna ng maingay na eskinita. Hawak ang kanyang cellphone. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dial tone na palitan ng nakakakilabot na lamig. Ang pag-asang naramdaman niya kanina. Mapahamak? Bakit sila mapapahamak? Kanino sila natatakot? Ang salitang mapapahamak ay umalingaw-ngaw sa isip ni Daniel habang nagmamaneho siya pauwi. Hindi na ito isang simpleng alitan sa pagitan ng manugang at biyenan. Hindi na ito tungkol sa pagiging makakalimutin ng isang matanda. May takot, may pagbabanta. At nasa gitna ng lahat ng ito si Bruna. Pumasok siya sa kanilang bahay. Tahimik. Malamang ay natutulog si Nanay at Bruna sa kani-kanilang silid. Pumanhik siya sa kanilang study room.
Isang lugar kung saan siya nag-iisa para mag-isip. Umupo siya sa kanyang swivel chair at napahilamos sa mukha. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang dagat ng mga kasinungalingan. Kailangan niya ng ebidensya, isang bagay na konkreto, isang bagay na hindi kayang paikutan ng mga luha ni Bruna. At bigla, may naalala siya. Isang lumang cellphone. Noong nakaraang taon, nag-upgrade siya ng telepono. Ang luma niyang phone, na maayos pa naman, ay ibinigay niya kay Yaya Lita para may magamit ito para madali nilang matawagan. Noong umalis si Yaya Lita, sinabi ni Bruna, isinoli raw nito ang telepono dahil nahihiya. Saan na nga ba niya yon nilagay? Binuksan niya ang isang cabinet na puno ng mga lumang gamit, mga charger na hindi na gumagana, at mga kahon ng kung ano-ano. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dokumento, nakita niya ito. Isang itim na smartphone. Medyo maalikabok, pero buo pa. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha niya ang tamang charger at isinasaksak ito. Nagdasal siya. Sana gumana. Sana may laman ito. Pagkatapos ng ilang minuto, umilaw ang screen. Bumukas ito. Ang wallpaper ay isang litrato ni Yaya Lita kasama ang kanyang ina. Parehong nakangiti. Isang kirot ang dumaan sa puso ni Daniel. Binuksan niya ang gallery. Puno ito ng mga litrato ng kanyang ina. Habang nagdidilig ng halaman. Habang nanonood ng TV, habang natutulog. Tila isang sikretong dokumentasyon ng buhay ni Noemia. Pagkatapos, binuksan niya ang messages. Walang kakaiba. Mga text lang mula sa mga kamag-anak nito sa probinsya. Malapit na siyang sumuko. Baka nga wala siyang mahahanap dito. Bilang huling subok, binuksan niya ang voice recorder app. May ilang files doon, pero karamihan ay mga random na ingay lang. Ngunit may isang folder na nakakuha ng kanyang atensyon. Drafts. Binuksan niya ito. May isang audio file doon. Ang pangalan ng file? Para kay Sir. Ang petsa, ang mismong araw na umalis si Yaya Lita. Humigpit ang paghawak ni Daniel sa telepono. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang garalgal na tunog ng hangin. At pagkatapos, ang humihikbing boses ni Yaya Lita. Sir Daniel, kung naririnig niyo po ito, tulungan niyo po si Nanay Noemia. Sir. Sinasaktan po siya ni Ma'am Bruna. Hindi po sa pisikal, pero sa salita. Sa pagkain, Sir, kinukulong po niya minsan sa kwarto. Sinasabihan ng masasakit na salita. Patawarin niyo po ako, Sir. Ngayon lang po ako nagkalakas ng loob. Natatakot po ako. Ang bawat salita ay isang patalim na direktang tumagos sa puso ni Daniel. Ang hikbi ni Yaya Lita ay tunog ng isang taong matagal nang nagtitiis, matagal nang gustong sumigaw ng tulong. Ang lahat ng pagdududa ni Daniel ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na katotohanan. Pero hindi pa doon natapos ang recording. Biglang may narinig siyang malakas na kalabog sa background, na tila isang pintong biglang bumukas. At pagkatapos, isang boses na kasing talim ng kutsilyo. Isang boses na kilalang kilala niya. Anong ginagawa mo? Akin na yang cellphone. Ang boses ni Bruna, puno ng galit. Walang bahid ng anumang paglalambing na nakasanayan ni Daniel. Iyon ang tunay na boses niya. Ma'am, wala po. Narinig ni Daniel ang takot sa boses ni Yaya Lita. Huwag kang magsinungaling sa akin, matandang hukluban. Kanino mo yan ipapadala? Kay Daniel? Para sirain mo kami? Ha? Narinig ni Daniel ang tunog ng pag-aagawan. Mga kaluskos, isang mahinang sigaw mula kay Yaya Lita. Akin na sabi! Sigaw ulit ni Bruna. At pagkatapos, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang bagay sa sahig. Katahimikan. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, ay narinig ulit ni Daniel ang boses ni Bruna. Mas kalmado na ngayon, pero mas nakakakilabot. Isang boses na puno ng pagbabanta.
Makinig ka sa akin. Aalis ka sa pamamahay na, to ngayon din. At kung may maririnig akong kahit isang salita mula sa'yo o sa pamilya mo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. At ang pamilya mo sa probinsya, baka isang araw may mangyaring masama sa kanila. Maliwanag? Ang huling narinig sa recording ay ang tahimik na pag-iyak ni Yaya Lita. At pagkatapos, natapos ang audio file. Nakatitig si Daniel sa cellphone pero wala siyang makita. Ang mga tainga niya'y umuugong. Ang buong mundo niya, ang masayang pagsasama nila ni Bruna, ang perpektong pamilya na binuo nila, ang pagtitiwalang ibinigay niya. Lahat ng yon ay gumuho sa loob lamang ng 1 minuto at 37 segundo. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, ang babaeng yon ay isang halimaw. At siya, sa kanyang pagkabulag, ay hinayaan niyang saktan ang sarili niyang ina. Hindi na naghintay si Daniel. Bawat segundo na lumilipas ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Dala ang cellphone na naglalaman ng katotohanan, bumaba siya mula sa study room. Naabutan niya si Bruna sa sala, nanonood ng TV, kumakain ng mansanas. Ang perpektong asawa sa perpektong tahanan. Isang kasinungalingan. Nang makita siya nito, ngumiti ito ng malawak. Mahal, andyan ka na pala. Akala ko ba mag-overtime ka? Gusto mo ipaghanda kita ng hapo? Umupo ka, Bruna. Ang boses ni Daniel ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Nawala ang nangiti sa mukha ni Bruna. Naramdaman nito ang panganib. Anong problema, mahal? Hindi sumagot si Daniel. Lumapit siya sa coffee table at dahan-dahang ipinatong doon ang lumang cellphone. Tiningnan siya ni Bruna, ang mga mata ay nagtatanong, naguguluhan. Pakinggan mo, utos ni Daniel. Pinindot niya ang play. Sa katahimikan ng kanilang perpektong sala, umalingaw-ngaw ang basag na boses ni Yaya Lita. Habang tumatakbo ang recording, pinanood ni Daniel ang unti-unting pagguho ng mundo sa mukha ng kanyang asawa. Una, pagkalito. Pagkatapos ay pagkilala sa boses. Ang pamumutla ng kanyang balat. At nang marinig na niya ang sarili niyang sigaw. Anong ginagawa mo? Akin na yang cellphone. Ang pagkatulala ay napalitan ng purong takot. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Nang matapos ang recording, ang katahimikan na pumalit ay mas mabigat, mas nakasusuklam. Sa saan mo nakuha yan? Nanginginig na tanong ni Bruna. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Peke? Umismid si Daniel. Bruna, yang boses mo, hinding-hindi ko makakalimutan. Dahil sa loob ng 1 taon, puro kasinungalingan lang ang naririnig ko mula sa'yo. Ngayon ko lang narinig ang tunay na ikaw. Biglang tumayo si Bruna. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng galit. So ano ngayon? Narinig mo na. Masaya ka na ba? Oo, ginawa ko yon. Ginawa ko yon dahil sa kanya. Itinuro niya ang direksyon ng hagdanan patungo sa kwarto kung nasaan ang ina ni Daniel. Dahil sa matandang yan na pabigat sa buhay natin. Wala akong karapatan. Sigaw ni Bruna. At sa isang iglap, ang kanyang galit ay gumuho at naging isang desperadong pag-iyak. Napahagulgol siya, napasalampak sa sahig na parang isang batang nawawala. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, Daniel. Hindi mo alam. Tumingala ito sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Alam mo ba kung anong pakiramdam na palakihin ng isang ina na araw-araw ipinamumukha sa'yo na isa kang pagkakamali? Na isa kang walang kwentang pabigat? Yan ang buhay ko. Bawat araw, naririnig ko yan. Nagsimula siyang humigbi habang nagkwekwento. Tungkol sa kanyang ina na sinasaktan siya. Tungkol sa kanyang ama na iniwan sila dahil hindi na makayanan ng ugali ng kanyang ina. Tungkol sa pakiramdam na walang nagmamahal. Nang makita ko ang nanay mo, nakita ko ang nanay ko sa kanya. Sabi niya, ang boses ay basag.
Ang pagiging palaasa niya, ang pagkuha niya sa atensyon mo, ang paraan ng pagtingin niya sa akin na para bang hindi ako sapat para sa'yo. Natakot ako, Daniel. Natakot akong baka makita mo rin ang nakikita niya. Natakot akong iwan mo ako, tulad ng pag-iwan ng tatay ko sa amin. Ginagamit niya ang kanyang nakaraan. Isang madilim na nakaraan pero ngayon, ginagamit niya itong sandata para manipulahin si Daniel. At nasaan ka? Palagi kang wala. Nasa trabaho. Akala mo ba sapat na ang pera? Kailangan kita sa tabi ko. Pero mas pinili mo ang kumpanya mo. Kaya ako ang naiwan para harapin ang lahat ng ito mag-isa. Bawat salita ay isang akusasyon. Bawat luha ay isang paninisi. Biglang bumaliktad ang mundo. Siya na biktima. Ngayon ay ginagawa niyang salarin si Daniel. Dahan-dahan itong gumapang palapit sa kanya. Lumuhod. Niyakap nito ang kanyang mga binti. Ang mukha'y nakasubsob sa kanyang pantalon. Patawarin mo ako. Mahal ko. Nagkamali ako. Pero ginawa ko lang yon dahil mahal na mahal kita. Huwag mo akong iwan. Nakatayo lang si Daniel, parang isang estatwa. Ang galit na nag-aalab sa puso niya kanina ay nilalamon ngayon ng pagkalito, awa at matinding pagkasuklam. Ang babaeng nasa paanan niya ay sabay na isang biktima at isang berdugo. Ang babaeng minahal niya at ang halimaw na sumira sa kanila. Itulak mo ako palayo, Daniel, pero huwag mo akong iwan. Ang mga salitang yun ni Bruna ay humahabol sa kanya habang paakyat siya ng hagdan. Dahan-dahan niyang itinulak ang asawa palayo sa kanyang mga binti. Ang paghipo ay walang anumang lambing. Pumasok siya sa study room at nilak ang pinto. Sumandal siya sa malamig na kahoy, ang paghingay mabigat at pagod. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Bruna sa labas ng pinto bago unti-unting humina ang mga yabag nito palayo. Katahimikan. Umupo si Daniel sa dilim. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa dilim, walang hahatol sa kanya. Sa dilim, maaari siyang magkunwaring hindi totoo ang lahat. Pero kinuha niya ang cellphone at muling pinindot ang play. Narinig na naman niya ang takot sa boses ni Yaya Lita. Ang bagsik sa boses ni Bruna. Ang kasinungalingan. Ang katotohanan. Pagkatapos ay naaalala niya ang mukha ni Bruna kanina. Ang kwento nito tungkol sa sarili nitong ina. Ang mga luha. Totoo kaya yon? O isa na namang napakagaling na pag-arte? Hindi na niya alam. Ang isip niya ay isang sirang plaka. Paulit-ulit na pinapatugtog ang dalawang bersyon ng kwento. Dalawang bersyon ni Bruna, ang asawa niyang biktima at ang asawa niyang halimaw. At sa gitna ng lahat, siya. Ang hangal, ang bulag, ang kasabwat, may kumatok sa pinto, isang mahinang katok. Daniel, ang boses ng kanyang ina. Dagli niyang itinago ang cellphone. Anak, buksan mo ang pinto. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ito. Nakatayo doon si Nanay Noemia, may hawak na isang baso ng tubig. Ang mukha nito ay kalmado, walang galit, walang panunumbat. Uminom ka muna, alok nito. Nanginginig na kinuha ni Daniel ang baso. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng ina. Nahihiya siya. Suklam na suklam siya sa sarili niya. Ang babaeng nasa harap niya ay nagdusa sa ilalim ng sarili niyang bubong at wala siyang ginawa. Nay, I'm sorry. Iyon lang ang lumabas sa bibig niya. Isang basag na bulong. Hindi sumagot si Noemia. Sa halip mara nitong hinaplos ang kanyang braso. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang kahit anong galit. Ang nakita lang niya ay pagmamahal at pag-unawa at awa. At iyon ang mas lalong pumatay sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang sinigawan siya, sinampal, sinumbatan. Pero ang katahimikan at pagpapatawad na ito ay isang salamin na nagpapakita kung gaano siya kaduwag. Umalis ang kanyang ina. Iniwan siyang mag-isa kasama ang baso ng tubig at ang basag niyang pagkatao. Napatingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding.
Sino ang lalaking ito? Ang matagumpay na arkitekto? Ang mabuting asawa? Ang mapagmahal na anak? Hindi. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang duwag, isang lalaking hinayaang saktan, ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, kapalit ng isang pekeng kapayapaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa lamesa. Isang mensahe. Galing sa abogado ng kumpanya niya, na siya ring personal financial advisor niya. Sir Daniel, sorry for the late message. I just reviewed the quarterly statements. May mga kahina-hinalang financial transactions mula sa joint account ninyo ni Ma'am Bruna. Malaking halaga ang sunod-sunod na withdraw over the last few months. Please call me tomorrow morning. Hindi pa man humuhupa ang isang bagyo, may paparating na namang isa. Hindi lang pala puso niya ang niloloko, pati na rin ang bulsa niya. Napatitig siya sa kawalan, ang isip ay blanco manhid. Pakiramdam niya ay wala nang natitira. Lahat ay nawala. Ang tiwala, ang pagmamahal, ang pamilya. Muling umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe na naman. Pero sa pagkakataong ito, mula kay Bruna, hindi niya ito gustong buksan. Pero parang may sariling isip ang kanyang mga daliri. Pagbukas niya, isang litrato ang bumungad sa kanya. Isang malabong, itim at puting imahe, isang ultrasound, at sa ilalim nito, isang maikling mensahe. May isa pa tayong dahilan para subukang muli, mahal ko. Magiging tatay ka na. Ang litrato ng ultrasound ay parang isang granada na sumabog sa harap ni Daniel. Sa isang iglap, ang galit at determinasyon na unti-unti niyang binubuo ay gumuho, napalitan ng matinding pagkalito, isang anak. Isang sanggol na walang kasalanan. Dugo niya, dugo ni Bruna. Posible bang magbago ang lahat? Posible bang ayusin pa ang lahat para sa isang batang isisilang pa lang sa mundo? Naupo siya, ang ulo'y napasabunot sa sariling buhok. Tiningnan niya ulit ang litrato. Malabo, walang pangalan, walang petsa. Pero doon nakasulat ang pangalan ng isang kilalang ospital. Hindi. Hindi siya pwedeng magpadala ulit. Hindi na. Minsan na siyang naging bulag. Hinding-hindi na mauulit. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kaibigan niyang si Marco, isang doktor sa ospital, kung saan di umano, kinuha ang ultrasound. Marco pre, gising ka pa? O Daniel, napatawag ka? Oo naman. May problema ba? Pre, may ipapatingin lang sana akong picture. Pwede ko bang isend sa'yo? Kailangan ko lang ng tulong mo para ma-verify kung totoo. Sige, send mo lang. Ipinadala ni Daniel ang litrato ng ultrasound kay Marco. Ang bawat segundong paghihintay sa sagot ay parang isang walang katapusang pagdurusa. Habang naghihintay, muli niyang binasa ang text mula sa kanyang abogado. Malaking halaga ang sunod-sunod na withdraw pera. Ang pera na pinaghirapan niya, ang pera na para dapat sa kinabukasan nila, sa kinabukasan ng kanyang ina. Kinuha ni Bruna. Para saan? Ang lahat ng ito ay hindi na nagtutugma. Ang isang babaeng naghahandang maging ina ay hindi magnanakaw mula sa ama ng kanyang magiging anak. Biglang tumunog ang telepono niya. Si Marco. Pre, sabi ni Marco sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. Saan mo nakuha ito? Mahabang kwento. Anong masasabi mo? Tanong ni Daniel. Ang puso'y kumakabog ng malakas. Bumuntong hininga si Marco. Daniel, I'm sorry to say this pero peke to. Hindi mali, ang picture totoo. Pero hindi yan galing sa ospital namin. At lalong hindi yan bago. Anong ibig mong sabihin? Nag-run ako ng simple image search. Yung picture na yan, galing yan sa isang parenting blog mula pa noong 2018. Standard stock photo ng isang 8-week ultrasound. Kin-crop lang at nilagyan ng pangalan ng ospital natin. Kahit sino, pwedeng gumawa niyan sa Photoshop. Katahimikan.
Ang huling sinag ng pag-asang nag-aayos pa ang lahat ay tuluyan ng namatay. Napalitan ito ng isang malamig, matigas, at hindi matitinag na galit. Isang galit na hindi na nagmula sa pagkalito, kundi sa kalinawan. Ang babaeng ito ay hindi lang sinungaling, hindi lang siya mapang-abuso, hindi lang siya magnanakaw. Ginamit niya ang isang bagay na sagrado, ang pag-asa ng pagkakaroon ng isang anak, bilang huling alas sa kanyang maruming laro. Daniel, andyan ka pa ba? Tanong ni Marco. Oo, pre. Salamat. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Walang anuman. Ayos ka lang ba? Magiging maayos din ako. Sabi ni Daniel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi na ang duwag na estranghero kanina. Ito ay isang lalaking nasaktan, naloko at nagising. Ngayon, tapos na ang laro. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Bruna. Isang ring lang. Sumagot na ito agad, tila naghihintay. Mahal? Ang boses nito ay puno ng pag-asa. Nakita mo na ba ang message ko? Daniel, magkaka-baby na umuwi ka. Ang boses ni Daniel ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon, walang galit, walang pagmamahal. Kailangan nating mag-usap. Wala pang isang oras, dumating si Bruna. Pumasok siya sa bahay na may daladalang pag-asa sa kanyang mga mata. Isang nangiti na pilit na inihahanda. Pero ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang eksena sa sala. Nakaupo si Daniel sa isang silya. Ang muka ay walang ekspresyon. Sa tabi niya, sa isa pang silya, ay nakaupo si Nanay Noemia. Hindi na ito nakayuko. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming buwan, nakaupo ito ng tuwid. Ang mga mata ay kalmado at may dignidad. Ang hangin sa silid ay mabigat, puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Di Daniel, Nanay, anong nangyayari dito? Tanong ni Bruna. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang litrato ng ultrasound at ipinatong ito sa lamesa. Maganda ang pagkakagawa, sabi ni Daniel. Ang boses ay walang buhay. Halos maniwala ako. Namilog ang mga mata ni Bruna. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Bruna, sabi ni Daniel, dahan-dahang tumatayo. Ay tapos na ang laro. Tapos na ang mga kasinungalingan mo. Kinuha naman niya ang isang folder na puno ng mga bank statement at inilapag din sa lamesa. Ito naman, ang perang unti-unti mong kinuha mula sa atin. Saan mo dinala? Para ba ito sa bagong buhay na pinaplano mo kapag tuluyan mo nang nasira ang pamilya ko? Ang mukha ni Bruna ay nagbago-bago. Mula sa pagkabigla, papunta sa pagtanggi at sa huli, sa purong galit. Ang maskara ng isang kaawa-awang biktima ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang totoong mukha sa ilalim nito, isang mukhang puno ng puot at kasakiman. So ano ngayon? Matigas niyang sabi. Nalaman mo na. Oo, ginawa ko ang lahat ng yan. At alam mo kung bakit? Dahil karapatan ko yan. Ilang taon akong nagtiis sa'yo sa pagiging abala mo sa trabaho. Ilang taon akong nagtiis sa matandang yan. Tumingin siya ng masama kay Noemia. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Simula nang dumating ka dito, naging impyerno na ang buhay ko. Isa kang agaw eksena, isang pabigat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Noemia. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Bruna. Hindi, Bruna. Mahinahon ngunit matatag na, sabi ni Noemia. Ang boses niya, na dati nanginginig sa takot, ay ngayon ni puno ng isang kapangyarihang matagal nang nawala.
Ang kasalanan ay nasa puso mong puno ng inggit. Nagulat si Bruna sa pagsagot ni Noemia. Pinatawad na kita bago mo pa man hiningi. Pagpapatuloy ni Noemia. Pero hindi ko nahahayaan pang tapak-tapakan mo ang pagkatao ko o sirain ang anak ko. Tumayo si Noemia. Sa isang kilos na puno ng dignidad, lumapit siya kay Bruna. Pinapatawad kita, hindi dahil tama ka, kundi para maging malaya ako. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal kay Bruna. Mas malakas pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Umatras siya, tila napaso. Sa huli, si Daniel na ang nagsalita. Ang bawat salita niya ay mabigat, pinal, at hindi na mababawi pa. Kinuha mo ang pagmamahal ko at ginawa mo itong sandata. Kinuha mo ang nanay ko at ginawa mo siyang bilanggo. Kinuha mo ang pera ko at ginawa mo akong tanga. Sabi ni Daniel, ang mga matay malamig. Wala nang natira para sa'yo dito, Bruna. Wala na. Umalis ka sa bahay na ito, umalis ka sa buhay namin, at huwag ka nang magpapakita pa. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Bruna. Isang tawa na puno ng pagkatalo. Akala nyo mananalo kayo? Magsama kayong mag-ina. Pareho kayong mga talunan. Kinuha niya ang kanyang bag at walang lingon likod na naglakad palabas. Ang malakas na pagbagsak ng pinto sa likuran niya, ang huling tunog na narinig mula sa kanya. Nang mawala na siya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Katahimikan na hindi na puno ng tensyon, kundi ng kaluwagan. Naiwan silang mag-ina, nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanilang pamilya. Tumingin si Daniel sa kanyang ina. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula. Nang bumagsak, lumapit siya kay Noemia at niyakap ito ng mahigpit. Nay, patawarin mo ako. Nay, hikbi niya. Niyakap siya pabalik ni Noemia. Shh! Tapos na, anak. Tapos na. At sa yakap na yon, sa gitna ng sakit at pagsisisi, naramdaman ni Daniel ang simula ng isang bagong umaga. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malaking bahay na dati naging saksi sa mga lihim at kasinungalingan ay naibenta na. Kasama nito, ibinenta na rin ni Daniel ang mga alaala, ang mga pekeng ngiti sa sala, ang mga takot sa pasilyo, ang mga hikbi sa mga kwarto. Ngayon, nakatira na sila ng kanyang ina sa isang mas maliit, mas simpleng condominium unit na may malaking bintana kung saan tanaw ang unti-unting paglubog ng araw sa syudad. Isang hapon, dinalaw ni Daniel si Yaya Lita sa bago nitong bahay sa probinsya. Isang maliit na bahay na ipinatayo niya bilang paumanhin at pasasalamat. Nakita niya itong nagdidilig ng mga halaman, ang mga ngiti ay abot tenga na. Malayo sa takot na nakita niya sa mga mata nito noon. Sir Daniel, bati nito, puno ng galak. Yaya, kamusta na po kayo? Tanong ni Daniel. Umupo sila sa isang bangkong kawayan. Heto sir, masaya at payapa. Nag-usap sila ng matagal. Sa unang pagkakataon, humingi si Daniel ng tunay na tawad. Hindi lang sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng mga salitang nagmula sa puso. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang napatawad. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naghilom ang mga sugat sa pagitan nilang mag-ina. Nagkaroon sila ng mga bagong ritual. Tuwing umaga, sabay silang nagkakape sa balkonahe. Tuwing hapon, sabay silang naglalakad sa parke sa ibaba ng kanilang gusali. Sa isa sa mga paglalakad na yon, habang nakaupo sila sa isang bench at pinapanood ang mga batang naglalaro, nagsalita si Daniel. Nay, hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. Mahina niyang pag-amin. Hinayaan kong mangyari ang lahat ng yon. Tumingin sa kanya si Noemia. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang balat nito ay kulubot na, pero ang hawak ay matatag. Anak, ang pagpapatawad ay hindi isang beses lang. Araw-araw yan, sabi nito. Araw-araw, pinipili mong bumitaw sa galit.
Araw-araw, pinipili mong mahalin ang sarili mo kahit sa mga pagkakamali mo. At araw-araw, minamahal kita kahit kailan hindi yun nabawasan. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Daniel, pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat. Isang gabi, nagpasya silang magluto ng hapunan ng magkasama tulad ng ginagawa nila noong bata pa si Daniel. Habang naghihiwa ng sibuyas si Noemia at nagluluto naman ng adobo si Daniel, ang maliit nilang kusina ay napuno ng tawanan. Ang tawa ng kanyang ina, isang tunog na matagal niyang hindi narinig. Isang tunog na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman sa mundo. Napatingin si Daniel sa kanyang ina. Ang babaeng dati tila isang aninong natatakot sa sarili nitong bahay ay ngayon yung nakatayo nang may liwanag sa kanyang mukha. Nahanap na nito muli ang kanyang boses. Nahanap na nito muli ang kanyang dignidad. At sa paghilom nito, naghilom din siya. Natapos ang kanilang hapunan. Habang nag-aayos sila ng pinagkainan, biglang may tumunog. Ang doorbell. Nagkatinginan silang mag-ina. Hindi sila nag-aasahan ng bisita. "Ako na po ang magbubukas, Nay," sabi ni Daniel. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang puso niya'y kalmado. Hindi na siya natatakot sa kung ano o sino man ang nasa kabilang panig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas, isang pamilyar na mukha ang nakatayo. May dalang isang maliit na cake. Isang ngiti ang sumilay sa mukha nito. Isang nangiti rin ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Daniel. Isang ngiti na nagsasabing handa na siyang magsimula muli.